Ayan, magandang araw mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos. At muli, may pagkakataon na gaya nito na tayo ay muling makakapakinig ng pangaral ng Diyos. Kaya samahan niyo po ako at tayo po ay magsisimula na. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila ka namin. Lord, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Itago mo po ako sa iyong likuran upang ikaw ang makita at mapakinggan sa mga mensahe na iyong ihahayag ngayong araw na ito. Ang iyong liwanag po at kabutihan ang aming makita sa huli. Napakabuti mo po sa amin, Lord. Maraming salamat po muli. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po ay mag-aaral na. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay mula sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Ngunit babasahin ko po ang buong chapter ng Kabanata 12. Sinabi ni Yahweh kay Abram. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at mga apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo susumpa ay aking susumpain. Ang sa iyo sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Amen. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa Canaan. Pagdating nila roon, nagpatuloy si Abram sa mga badal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng Moreb, noong naroroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa iyo. Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Hai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang naglakbay. Nagpatuloy patungo sa gawing timog ng Canaan. Pumunta si Abram sa Ehipto. Noon nga ay nagkaroon ng taggutom. Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Canaan. Kaya umalis doon sina Abraham at naglakbay patimog patungo sa lupain ng Ehipto, upang doon muna sila manirahan. Nang malapit na sila sa may hangganan, sinabi niya kay Sarai. Sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti ba ay sabihin mong magkapatid tayo? Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napuna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang makita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo.
Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Paraon kay Abram. At binigyan pa nga ito ng mga tupa, kambing, asno, baka, kamilyo at mga alipin. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Paraon, siya at ang kanyang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya't si Abraham ay ipinatawag ng Paraon at tinanong, "Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo ay kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo." Iniutos ng Paraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa at dala ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Napansin niyo ba mga kapatid? Ano ang nangyari kay Abram sa kanyang ginawang pagsuway? Pagpapala ka ba o pabigat? Mga kapatid. Sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4, sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan. Lisanin mo ang iyong tahanan. Tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa lahat." Amen? Napakaganda po ng pangako ng Panginoong Diyos. Sa paglalakbay sa buhay na ito, lalo na sa mga nag-asawa na, o kaya naman ay sa mga may bagong karanasan na nais matupad sa kanilang buhay. Marami ang humihiwalay sa mga magulang at nagsisimulang magsarili. Ngunit hindi madali ang tumindig sa sariling paa, dahil kinakailangan mo ang mga masusing pagpaplano at pag-i-execute ng iyong mga plano. Di po ba? At ito ay hindi rin madali, lalo na kung kulang-kulang ka sa mga resources, kagaya ng pera or skills. Ngunit ito ay mabuting bagay o hakbang na iyong gagawin. Dahil mag-develop sa iyo ang katatagan, pagiging malikhain at ang higit sa lahat ay iyong pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya magpatuloy lang po tayo sa ating mga pinaplano ng may katatagan at pagtitiwala sa Diyos. Ito ang hamon ng Diyos kay Abraham. Nang sabihin ng Diyos sa kanyang lisanin niya ang kanyang lugar at pumunta sa lugar na ninanais ng Diyos para sa kanya, at mabuti naman tinanggap ni Abram ang hamon ng Panginoon. Bagamat din niya alam kung paano siya magsisimula o mag-uumpisa sa anumang meron sa bayang kanyang pupuntahan. Amen? Siguro nga mga kapatid, tayo din ay may mga nararanasang pagbabago sa ating mga buhay. At di natin alam ang ating kahinatnan sa dulo. Ngayon, tunghayan natin ngayon ang sikreto ni Abraham kung bakit, paano niya natupad, kung paano siya naging pabigat sa mga nakapaligid sa kanya, at ang pagtupad sa kanyang pagsunod. Ang tunay na pagsunod. Amen? Maraming tao ang takot tumugon sa panawagan ng Diyos. Di po ba? Hindi ito madali. Ngunit ito ay ang mabuting gawin kung hinahanap natin at ang tamang direksyon at ang kahulugan ng ating buhay. Ngunit kung paano ito naisagawa ni Abraham ay iyon dahil sa kanyang genuine na pagsunod. Amen. Ang pag-iba niya ng direksyon. Imbes na tumungo si Abraham sa Kanaan ay nagpunta siya sa Ehipto dahil nabalitaan niya na may kagutuman doon. Ayon sa Genesis 12, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog.
patungo sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa may hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Saray, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mo magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Doon pa lang natakot na si Abram, kaya gumawa siya ng kwento na nagdulot sa kanila ng hindi maganda. Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napunangan ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Saray. Nang makita siya ng mga pinuno doon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nilang kunin si Saray at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Paraon kay Abram at binigyan pa nga ito ng mga hayop, tupa, kambing, baka, asno, kamilyo at mga alipin. Amen? Dahil dito, pinahirapan nga ni Yahweh ang Paraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya si Abram ay pinatawag ng Paraon at sinabi, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo, kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Dahil sa ginawa ni Abram, na nag-iba siya ng lugar, naging pabigat siya sa bayan ng Ehipto. Amen? Sana po sa ating mga buhay, huwag na nating tularan ang pagkakamaling nagawa ni Abraham. Maging malinaw po sa atin na ang pagsuway ay may dulot na, may kaakibat na mga hindi kanais-nais na pangyayari. Amen? Maaaring ganyan din tayo, kagaya ni Abraham. Kapag nakikita natin yung lugar na pinagdalhan sa atin ng Panginoon na nahihirapan tayo, umalis tayo sa lugar na iyon at humahanap tayo ng makapagpapasaya sa atin. Hindi lang iyan usapin ng trabaho, kurso o plano o relasyon o mga kasama sa buhay, kundi maging sa church din. Humahanap tayo ng mga church o mga pastor na makapagbibigay sa atin ng kaginhawahan. Nalimutan natin na kahit pa lumipat o magpapalit-palit tayo ng direksyon, uulit-ulitin ng Diyos ang ganitong mga pangyayari upang matuto tayo. Amen? Narito pa ang isang example sa buhay ni Abraham. Dahil hindi siya natututo sa unang pagkakamali, muli niyang dinanas ang parehong pangyayari. Tunghayan natin ang Genesis chapter 20. Ngayon, talo na tayo sa verses 1:8 and verses 17 to 18. Okay. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng mga Negeb sa pagitan ng Cadiz at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya ay naroon, kapatid ang pakilala niya kay Saray. Kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo. Siya ay may asawa na. Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarai. Kaya sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan? Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah, at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin. Kaya wala akong kasalanan. Sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang hangarin mo. Kaya naman, hindi ko na hinintay na magalaw mo
siya upang huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo. Bukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito at gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Dahil dito, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinalhan mo ng kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo ang bagay na ito?" Dahil sa pagkuha ng hari kay Sarai, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Hindi sila magkaanak at upang malunasan ito, ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. Now, mga kapatid, kung inyong papansinin, talagang hindi nga natutunan ni Abraham ang dating pagkakamali. Dahil mula sa Genesis 12, sa unang pagkakataon na ginawa niya ang parehong sitwasyon, sa Genesis 20 ay nagpapatunay na ang Diyos ay paulit-ulitin niya tayo sa parehong sitwasyon upang matutuhan natin ang isang magandang bagay sa buhay, upang hindi tayo magdulot ng kapahamakan sa ibang tao. Kung papansinin natin, noong nasa Ehipto ay nagkaroon ng sakit ang mga tao doon. Sa lugar naman ng Gerar, ang mga kababaihan ay nabaog. Kagaya sa ating buhay, matuto tayong buong pusong magtiwala at huwag magpalipat-lipat o magpaiba-iba ng direksyon. Kasi mamaya, hindi lamang tayo maging pabigat sa ating pamilya at mapahamak sila, kundi kahit doon sa lugar o sitwasyon o relasyon na meron tayo, sila man din ay madamay. Kaya sa ating trabaho, pakikisalamuha, paghusayan natin para makatulong sa employer at hindi mabing pabigat at tayo ay mabless. Papagsikapin nating mag-aral maigi para ang teacher naman ay matuwa sa atin, di lang ang mga magulang. Ikaw din ay magbe-beneficio niyan. Ikaw din ang magbe-benefits niyan. Di po ba? Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Iwasan na muna ang magliwaliw, ang mag-games, ang magtuon sa mga social media affairs. Kundi mag-aral muna kahit mahirap pa ang sitwasyon ng buhay. Okay. Si Jesus ay isang best example ng tunay na pagsunod. Amen? Mahirap ang kanyang naging kalagayan. Di pa siya isinisilang, hinahanting na ang kanyang mga magulang upang siya ay patayin. Para patayin upang siya ay hindi maisilang. Sanggol pa lang siya, wala nang maayos na pinagsilangan. Lumaki siyang mahirap din. Lumaki siyang mahirap lang din ang buhay. At hanggang sa pagbiministry, siya ay katakot-takot na pahirap paroon at parito. Iniwan ng mga tao at disipulo. At kahit sa kanyang kamatayan, sobrang pahirap pa din ang kanyang dinanas. Pero lahat ng ito ay napagtagumpayan niya. Kaya lahat tayo ngayon ay mayroong kaligtasan. Amen? Pero, may gagawin tayo. Yun ay sumunod sa utos ng Panginoong Hesukristo. Manatili tayo na nagtitiwala sa Diyos
gaano man kahirap. Amen? Amen. So, mga kapatid, hanggang dito na lamang po. At bukas po ay itutuloy natin ang ating usapan. Abangan po natin ang kasunod. Ngayong Semana Santa, tingnan natin. Tayo ba ay nakakasunod? Blessing pa ba tayo sa ating company? Sa mga kapwa natin? Sa pamilya? Sa school? At sa church? Siguro mga kapatid, magandang magsimula tayo ulit na sumunod sa ating Diyos. Let us pray mga kapatid. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa mga turo mo ngayon sa amin. Maraming salamat mo sa pagbubukas ng aming isipan na sumunod at huwag lang magpaiba-iba ng direksyon sa buhay para maiwasan namin ang kapahamakan na dulot ng pagsuway. Salamat po sa paghihikayat na aming natanggap at sa lakas na aming natamo sa pamamagitan ng aming pakikinig at pagsamba. Bigyan mo kami ng kapangyarihan na isabuhay ng buong tapang, buong puso ang aming pananampalataya sa iyo. At ipangalat sa buong mundo ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord.